Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang kwento ng alamat ng pakwan? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Humigit kumulang sa 300 taong na malagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Layunin ng Espanya na sakupin ang mga katutubo. Naging kasangkapan ng mga Espanyol ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. Bagamat sa Limasawa, Leyte, nagdaos ang unang misa, may isang paring Kastilang nagngangalang Padre Noveles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sinikap niyang kumbinsihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. Upang magawa ito, pinag-aralan niyang makapagsalita siya ng kanilang wika. Madali naman siyang natuto. Sapagkat matagal na ring sumasamba sa anito ang mga katutubo, hirap na hirap si Padre Noveles na manghikayat. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesukristo. Binigyang diin niya ang pagkakasakit ng anak ng Diyos. Isinalaysay niya ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Jesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. Sapagkat misyonero, marami ang naliwanagan sa katotohanan. Pero kahit marami ang sumusunod sa itinuturo ng paring Espanyol, ay may isang barangay pa rin na bulag pa ring sumasamba sa mga anito. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Dato Diliwario. Ayaw ng datong paniwalaan ang mga aral na itinuturo ng Katolisismo. Sa labis na pagkagalit, ipinadakip mismo ng dato sa mga nasasakupan ang misyonerong nangangaral. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasan ng krus at ipinako sa kabundukan si Hesukristo. Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang dato sa paring Katoliko. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpapasan sa krus ni paring Noveles. Ang maalikabok at bako-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kanyang dinaanan. Sa bundok ng mga anito na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo, itinindig ang krus. Habang nagbabaga ang araw ay isinakripisyo ng misyonero ang abang buhay. Katulad ni Kristo, isang matulis na sibat ang tumapo sa buhay ng paring Katoliko. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan ng krus. Matapos ipapatay ay hindi mapalagay si Dato Diliwario. Naalala niya ang itinuturo ng misyonero na si Jesus raw ay muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Upang makatiyak, isinama ng dato ang pinakamatapat na kawal nang dumating ang 3 gabi. Ginimbal sila ng katotohanan. Ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanyang kinapapakuan. Napaluhod ang dato kasama ang kawal. Inalala nila ang mga aral na itinuro ng misyonero tungkol kay Kristo. Taos-puso silang humingi ng tawad. Sa kanilang pagyuko at pagluha ay may napansin silang munting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. Ang nasabing halaman ay nagbungan animo makinis na ulo ng paring misyonero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan, matamis at nakaaalis ng uhaw. Magmula noon, ang naging Katolikong dato ay lagi nang dumadalaw sa pinagpakuang kabundukan. Ang panata niyang iyon, kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan na nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakwan.
At yan mga bata, ang kwento ng alamat ng pakwan. Abangan nyo sa muli mga bata, ang mga kwento ko pa para sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!